section. Hello everyone, tayo po ay magpapatuloy naman dito sa ating mga acronyms. So natapos na natin yung ilang acronyms gaya ng PCO, MH, DENR, EMB. So dito, ang mga acronyms naman natin na bibigyan ng full description. Ano po itong PAB? Ang PAB ay ibig sabihin ay Pollution Adjudication Board. So ito po ay created under Executive Order 192, Section 19. At pinamumunuan po ito ng chairman. Ang chairman dito ay ang DENR Secretary. So ito ay quasi-judicial body. Kaya po nitong makinig ng mga violation on RA 9275 saka RA 8749 at kung meron pang ibang batas na na-violate papunta pa rin sa violation ng Clean Water Act at Clean Air Act, pwedeng dinggin po yan dito sa PAB. So kadalasan ang mga environmental cases makakapunta dito sa Pollution Adjudication Board, lalong-lalo kung ang violation on environmental cases ay yung ating RA 9275 and RA 8749. So pagka merong environmental cases for violating provision of RA 9275 and RA 8749, pwede po ditong dinggin sa Pollution Adjudication Board. Na sa dami ng mga kaso sa mga korte, para mapabilis yung adjudication ng mga environmental cases dito po sa Pollution Adjudication Board. May powered sila na mag-impose ng fine based on the provision of RA 9275 and RA 8749 at may mga relevant pub resolution naman po yan. So yun, ano yung mga common permits naman na kailangan meron ang isang company na nag-ooperate ng mga establishment? Number one, itong ating CNC. Ito po ay ibig sabihin ng CNC, Certificate of Non-Coverage. So, pangalawa, meron naman tayong tinatawag na Environmental Compliance Certificate. So, itong dalawang certificate na ito, CNC or ECC, isa lang dyan ang kinukuha kung alin po ang applicable sa kanila. Halimbawa, merong isang dental clinic, sobrang liit ng size nito at yung impact sa environment napaka konti naman, kaya pinapakuha lang sila ng Certificate of Non-Coverage sa EMB Regional Office. Compare with a hospital, whether primary, secondary, tertiary level hospital, mas malaki ang size, mas mataas ang risk at yung impact sa environment, mas mataas. Kaya they are required by certain system called Philippine Environmental Impact Statement System to secure an ECC before project implementation bago simulan ang paggawa, pag-construct ng building, etc. So either we secure CNC or ECC. At yan po ang unang kailangang maalala natin sa mga usapan pag nasambit yung CNC at ECC. Ibig sabihin,
Certificate of Non-Coverage, or Environmental Compliance Certificate. Ano naman po itong WDP? Ang WDP naman stands for Wastewater Discharge Permit. 4. So, ang Wastewater Discharge Permit in compliance with Section 14 ng Republic Act 9275 or Clean Water Act. Ito yung legal authorization ng mga owners of establishments or facilities that discharge wastewater into the environment. So, pagka meron kang mga gamit na tubig at mamaya madumi na, like for flushing of toilet, kapag na-flush mo na yung tubig sa ating mga toilet or water closet, mapupunta na yan sa ating environment. So to ensure to have a legal authorization to discharge this wastewater, kailangan meron kang wastewater discharge permit from Environmental Management Bureau Regional Office. Makukuha mo naman yan, secure mo yan through OPMS. Ito yung Online Permitting and Monitoring System. So, yun. Madali lang naman makapag-apply na niyan ngayon kasi online na. Online Permitting and Monitoring System. Pwede kang pumunta sa opms.emb.gov.ph. So, dyan ka mag-a-apply ng discharge permit at dyan mo na rin mada-download yung permit once na available na or na-approve na ng EMB Regional Office. So, remember, EMB Regional Office ang nag-i-issue ng discharge permit. Ang sunod naman na permit sa dapat meron tayo ay yung sa permit to operate. Ang PTO, ibig sabihin, permit to operate. Actually, may pagkakakilanlan kasi itong permit to operate na ito. Kung yung permit to operate ay tumutukoy sa ating mga equipment or installation. So meron tayong air pollution source installation. Yan. So tungkol sa air emissions na ito, kanina discharge permit, ito yung ating water discharges. So ito naman sa ating mga emissions, kung anong equipment yan, dapat merong permit to operate. Kaya mapapansin mo, ang ating mga generator set, may permit. Yung ating mga boiler, may permit to operate. Yung ating mga furnace, yung ating mga fuel tanks, lalo na sa mga gasoline station, may mga permit to operate yan. So you apply for CNC or ECC, you apply for discharge permit, you apply for permit to operate if applicable. At part yan ng iyong Environmental Management System or EMS. So, dito muna tayo nagtatapos at kung tingin mo ay interesting yung video na ito, sundan mo lang yung ating video at kung sa tingin mo this is helpful to you, please like and share this video. At marami pa tayong i-discuss gaya nga ng EMS, Environmental Management System at pababa pa. If you think may confusion, just type it below para masagot natin yan. Ang pinakamagandang gawin, you can also
communicate directly sa EMB Regional Office kasi sila yung nag-i-implement ng mga environmental laws. Kaya puwede mong lalong i-contact sila para sa mas malinaw pang mga paliwanag. Thank you very much and God bless us all.